Yasan na dahil nga sa mga tagaloob at tagalabas na nagpapahirap sa bala ng Pilipino. Another element of that laziness is too much rest, very early retirement. Meron hindi pa mga dapat mag-retire, nagre-retire na. Akala nila pagka gumraduate na ng college ang anak, pwede na sila mag-retire at sila na lang ay papasanin ng mga anak habang buhay. Ang hahaba ng buhay. No? So kailangan habang ang tao ay nakakakilos pa, nakakagawa pa, maghanap buhay pa rin. Ang mahalaga, meron kang naipon, may naipundar ka at hindi ka aasa sa iyong hanap buhay para mabuhay, kundi nagpupundos ka pa rin, pwede mong ipamigay. Pero habang ang tao ay may lakas, mahalagang siya ay naghahanap buhay. Hindi yung lagi na lamang na naghihintay ng himala, ng abot ng kung sino-sino. Kaya naghihirap ang ating bansa. Now, of course, gusto nating bigyan ng parangal ang ating mga nanay, mga tatay, matatanda na inubos talaga nila ang lahat-lahat nila sa anak. Ibinigay ang lahat-lahat. Kaya marapat naman na talagang hanggang ihatid sila sa huling hantungan ay alagaan sila at tangkilikin ng kanilang mga anak. Dahil talagang hindi naman uso sa mga Pilipinong magulang nung araw yung magtira para sa sarili. Talagang lahat ay ibinibigay. Lalo't nagpapaaral sa Maynila o nagpapaaral sa mga syudad. Halos walang kainin ng mag-asawa, nagdidildil sa asin para pag uwi ng anak may maibigay na pang matrikula. Marapat lang ang mga ito itaguyod habang buhay. Pero ngayon kayong mga young people na tatanda pa lang, dapat yun ang ibahin ang pamamaraan na ito. Sapagkat hindi ka na nakakatiyak. Nag-iiba ang panahon. Ang napakalungkot sa lahat ay tumanda ka, wala ka ng lakas, wala ka ng hanap buhay. At dun mo pa lamang napagtanto na wala palang tatangkilik sa'yo. Kaya kailangan meron kang itinatabi sa iyong sarili. And I'm already talking to the new generation, not to the old generation and the previous one. Kasi yun ang kaugalian ng panahon na yun. Dapat nating bigyan niya ng graceful exit. Pero ang mga kabataan ngayon, ihanda nyo ang inyong sarili dahil naiiba ang lakad ng panahon. Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Konti daw halukip-kip, konting pahinga, makikita mo ang bunga niyan, maghihirap ka. So, we've got to work, and we have to keep working while we have the strength. Pagka po tayo ay kasama sa kumikita, maski man lang konti, yung hindi ka lang binibigyan, napakalaking tulong na. E di lalo na kung kumikita ka ng higit sa iyong pangangailangan, nakakapagbigay ka pa, lalong malaking tulong. So be part of the solution, not the problem. Be part of the production, not the consuming team. Be part of the benefactors, not the beneficiary. Kaya kailangan sinisikap natin na laging may itinutulong. Ang mga daing ng mga OFW na iniimpit na lang at hindi na pinararating pa, ang mga tinitiis nilang pag-alipusta, pagmamaliit ng kapwa ay gano'n na lang. Kaya dapat pagmalasakitan ng kanilang mga kinikita, huwag gastahin sa mga kaluhuan, mag-isip ng negosyo. Kung nagpapadala sa inyo ang inyong mga kamag-anak na OFW, mag-isip kayo magtinda ng mga kung ano ang bagay, magnegosyo kayo, hindi gasta ng gasta, hindi pa oras ng pagpapadala, te-text ka na dahil gusto mong i-advance pa. Saan kukuha ng pag-advance ang mga empleyado na yan? Empleyado lang yan. Pag hindi sweldo, walang pera, edi ipangungutang. At sa susunod na sweldo, babayaran yun, kulang na naman. Kailangan pagmalasakitan yan. Do not just work hard, brothers and sisters, but work smart. Kailangan kahit tayo nagpapagod, halimbawa, hindi ka tamad, masipag ka naman, pero yung pinagsisipagan mo, kwentahin mo naman kung kahit 10,000 taong ka maghanap buhay, makakabili ka ba ng payong sa kinikita mo na yan. At kung hindi, magpalit-palit ka ng style, o kaya magpalit-palit ka ng hanap buhay. Yan po ang ikinatutuwa ko. Napakarami mga Pilipino ang sisipag. Sabi nila, tamad daw tayo. Hindi totoo yan. Saan kakahanap ng lahi na naglalagay pa sa mga agency para lang makapagtrabaho? Kahit na 6 na buwang sweldo, ibibigay para lang makapagtrabaho. Hindi katamaran yan, sapagkat may mga dakilang Pilipino. Pero totoo rin, ang daming tamad. Iyon ang mga tinutukoy natin. At bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat lang. Yung mga batugan, see if what you're laboring for or on will bring maximum results to you. Kasi tinitingnan mo, natutuwa ako, ang daming masisipag, pero isipin ko man, kahit na mamatay ito ng katatrabaho, hindi ito makakaahon. Kasi yung kanyang pinagkakahanap buhay at pinagpapaguran, sobrang lugi pa siya kung tutuusin. Para yung mga mahilig magpaypay. Ang inuubos yung calorie sa pagpapaypay, lalong naiinitan ng katawan nyo. Kaya init ng init. Habang bumibilis ang paypay nyo, painit ng painit. Kasi nakakapagpainit ng katawan niyang movement. No? So, kailangan tinitingnan natin. Natigil tuloy ang pagpapaypay ng iba. Kasi magpainit, bahala kayo.
Pero ang tinitingnan natin mga kapatid, hindi lang sapat na naghahanap buhay. Tingnan nyo naman kung may nangyayari sa hanap buhay nyo. Kailangan mag-isip ka na kahit yata mamatay ako dito, hindi ako makakaahon. Mag-iisip ako na ibang gimmick. No? So, Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. Pag daw mapurol ang iyong sibak, ay kailangan mo ng mas malaking hampas para mabiyak ang kahoy na iyong sinisibak. At ganoon din yung hanap buhay. Pag maliit ang kita mo, sobra ka nagpapagod para lang kumita kita ng marami-rami pa. So maximize your energy. Another form of personal cause of poverty is mediocrity. Yung pagiging walang quality, mababang kalidad ng mga pinagagagawa natin. Substandardness. Proverbs 12:27, the lazy man does not roast his game. Yung daw tamad, meron na lang siyang karne, kakainin na lang niya ng hilaw, hindi na niya iihaw o papasarapin pa. At ganoon din yung mga nagtatrabaho. Naglinis na rin lang, hindi pa ginandahan. Naghugas na rin lang ng kotse ng may kotse, yung mga hindi kita ng mata, iniwan pang puro putik sa loob. So hindi ka na makukuha uli. Binigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho, nagwalis ka, yung lang kita ng mata, yung ilalim ng mga silya, hindi na nilinis. Naglaba ka, yung mga likod-likod at mga gilid-gilid, hindi mo na nilinis. So walang kwenta ang trabaho, hindi ka na makukuha uli. At pag naghanap ng mas mataas na uri ng trabaho, hindi ikaw maiisip. Therefore, hindi ikaw ang aasenso. Great opportunities are lost when people are mediocre. Dapat may value added sa ginagawa ng isang tao. Kaya kung naglilinis ka, ba't namamasukan ka, maglilinis po ako ng inyong bakuran, pero dinilig-dilig mo pa yung mga halaman, tinanggal mo pa yung mga damo, nagdala ka pa ng isang halaman na pwede mong dali, tinanim mo, natutuwa sa iyo yung may bahay. Sa susunod, ikaw ang pagkakatiwalaan, kailangan pala niya ng manager sa isang farm niya. Alam niyo po ba na napakaraming job opportunities, hindi totoong mahirap maghanap ng trabaho. Because top paying and top caliber jobs are almost always vacant. Nagkakagulo lang yung mga walang talent sa baba. Pero sa itaas, maluwag. Nagpapirate pa nga ang mga top companies, ang mahuhusay na tao. So bakit ka mananatiling nakikipag-compete doon sa mga walang kakayahan at walang galing? Pahusayan mo ang iyong sarili at ikaw ang lalapitan ng trabaho. Ikaw ang lalapitan ng hanap buhay o ng negosyo, maging ng pera. Alam nyo, ang pera, malulungkutin. Ayaw niyang pumupunta sa mga pitakang walang laman. Masasayahin ang pera. Ang gusto niyang pasukan ng mga bulsa, yung may pera na rin. Para meron siyang ka-fellowship. So gusto nyo magkapera kayo, sikapin nyo magkaroon ng pangati. Alam nyo yung pangati, pag nangingitlog ang manok, huwag mong kainin lahat ng itlog, magtira ka ng isa, dahil pag pumunta yung manok sa kanyang pugad at walang natira, hindi na siya mangingitlog. May mga tao, regaluhan mo ng ATM card para huwag ka ng padala ng pera, namamasahe pa siya. Pati yung minimum na minemaintain, di wini-withdraw. Bibigyan mo ng puhunan, hindi lang ginagasa yung tubo, pati puhunan, kaya bukas wala na naman uling negosyo. Hindi marunong magtimpi. Bibigyan mo ng mga buto para itanim, kakainin yung buto. Bigyan mo ng mais, gagawin binatog. Kakainin agad lahat, walang maitanim bukas, maraming ganyang asal, kaya nananatiling mga dahop. Kaya dapat may mga idinadagdag ka. Mga kapatid, kung kayo mamamasukan din lang at kayo empleyado, sikapin nyo na mahal kayo ng amon nyo, tuwang-tuwa siya, at pag absent kayo, luksa ang buong kumpanya dahil mahusay kayo. Hindi yung a-absent ka ng matagal. Yung iba akala pag uma-absent ng matagal, advantageous sa kanila. Wow, ang tagal-tagal kong absent, hindi ako napuna, hindi ako napagalitan. Alam niyo yung pinatunayan nyo lang nun, pwedeng umandar ang kumpanya nang wala kayo. Sa susunod, sisibakin na kayo. Dahil pwede naman palang wala kayo eh. Kaya yung laging wala, akala nakakalamang sila. This is poverty mentality because you lose goodwill. And when you lose goodwill, you lose so much because most of the advances of human beings are given through goodwill. Everybody needs help. And people give help to those that they like. Total, mamamasukan na rin lang kayo. Give your best. Maraming mga tao palusot. Sinasabi ko nga sa inyo noon, may ipinapagawa akong bahay, may nadidinig akong tok, tok, tok. Ba, ang sipag. Talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Nung akyatin ko, alam niyo po bang nakahiga, may hawak na maliit na martilyo, pinupukpok niya yung bakal, tok, tok, tok. Nagpapalusot na nagtatrabaho. O sige, nabayaran mo siya sa ilang araw na hindi pala nagtatrabaho. Pero sa palagay nyo ba, sa susunod, kukunin nyo ba yon? Hindi na. Kung nahulog yung sa building nyo, baka bigyan nyo lang band-aid. O, ayan, tamad ka naman. Papa-hospital mo ba ang tamad? At ang daming tao, nagtataka ba't sila mahirap? Bigyan mo ng pagkakataon, nanakawan ka. Bigyan mo ng pagkakataon,